Heto guys, update po tayo about sa Kimpaw sa ngayon guys. Ito naman tayo. Ito is yung mga updates natin about sa Kimpaw sa ngayon guys ay kung bakit maraming naiinggit sa Kimpaw ngayon. Maraming naiinggit tumabatikos sa Kimpaw ngayon guys. At dahil kila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Dahil ngayon guys sa kanilang mga sunod-sunod na tagumpay sa karera, nag-umpisa sa screen chemistry at lumalim na personal na ugnayan na labis na pinag-uusapan sa social media. Bilang isa sa mga pinakasikat na tambalan sa bansa guys ay natural na dumarami rin ng kanilang mga kritiko at passers. Narito ang mga dahilan kung bakit mainit ang mga mata ng marami sa Kimpaw. Ito guys yung mga dahilan natin sa ngayon guys. Tagumpay sa karera at blockbuster. Status sunod-sunod na proyekto matapos ang kanilang patok na mga serye tulad ng Linlang, Wisong Secretary Kim at ang mga iba pa guys. Sinundan pa ito ng pelikulang My Love Will Make You Disappear at ang TV version ng mga dalibay. Malaking kita dahil laging blockbuster at trending ang kanilang mga palabas. Marami sa mga showbiz industry at iba pang fandom ang naiinggit sa lakas ng kanilang hatak sa takilya at endorsement. Ang tagumpay na ito ay napapatunay na ang Kimpaw ang isa sa pinakamalakas na money maker at pinakapopular na tambalan sa bansa ngayon. Ang ganitong antas ng kasikatan ay madalas na nagiging bitsa ng inggit mula sa ibang kampo dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ito guys yung dominasyon sa takilya. Ang kanilang mga pelikula at serye ay laging nauuna sa viewership, rating, tickets, sales. Nag-iwan sa ibang proyekto na anino nila guys. Agawan sa endorsement naman ng kasunod dito guys ay maraming malalaking brand ang may pinipiling kunin sina Kim Chiu at saka si Paolo bilang makapareha. Kaya nababawasan ang oportunidad para sa ibang artista or love team. Midas touch ang fan ng fandom guys. Anumang produkto o palabas na hawak ng kanilang solidong mga tagahanga ay automatikong nagiging matagumpay na siya'y pangarap ng bawat manager o producer sa showbiz. Yung malaking kita man guys ito yung explanation natin dito sa malaking kita dahil laging blockbuster at trending ang kanilang mga palabas. Marami sa showbiz industry at ibang fandom ang naiinggit sa lakas ng kanilang hatak sa takilya. Ang malaking kita at hatak ng Kimpaw guys ay nagdudulot ng inggit dahil sa commercial na dominasyon na naglilimita sa kita at exposure ng ibang artista. Sa industriya ng showbiz kung saan ang kasakitan ay katumbas ng pera or ang kasikatan ay katumbas ng pera. Ang tagumpay ng Kimpaw ay direktang nakakaapekto sa competition sa pamamagitan ng mga sumusunod. Paano nagdudulot ng inggit ang kanilang malaking kita? Iyan po yung matanong at maraming mga fans dito ang nagtatanong sa ating guys at ito na po yung ating sagot. Monotonyo sa TV at streaming. Dahil laging trending at blockbuster ang kanilang mga serye, sila ang nangunguna ng pinakamalaking budget mula sa mga network at streaming platform tulad ng Prime Video at View na nagpapakontrol sa pondo para sa mga ibang proyekto. Taglipat ng mga brand advertisers. Ang malaking korporasyon ay may gustong mamuhunan sa Kimpaw dahil sigurado ang return on investment o kumbaga ay ROI sa dami ng kanilang fans kaya nawawalan ng endorsement ang ibang love team.
Sa fan war naman guys, kapangyarihan sa pagbili, ang kakayahan ng Kim Pao fandom na ubusin agad ang mga tickets sa sinihan at sa mga production. Ini-endorso nila ay lumikha ng pressure sa ibang fandom na hindi kayang kapatan ang ganitong lakas sa merkado. Ito yung sinasabi natin guys na tunay at hindi pilit na chemistry. Yung opposite attraction vibe, patok na patok sa publiko ang kombinasyon na pagiging masiyahin o OA ni Kim Chiu at ang pagiging seryoso o nonchalant, ngunit maalaga na si Paolo naman. Ang kakaibang kombinasyon na ito ng Kim Pao ang paunahing dahilan kung bakit marami ang mga nakakagusto at naiinggit sa kanilang tambalan. Ang kanilang dynamic ay hindi lamang pang-screen, kundi napapakita ng isang balanse at totoong relasyon na hinahanap ng mga maraming tao. Ito yung bakit kinaiinggitan ng kanilang mga opposite attract vibes guys. Balanse ang enerhiya. Ito na yun sinasabi ng mga hindi loyalista sa mga Kim Pao kaysa balanse ang enerhiya. Ang pagiging masayahin, maingay at positibo ni Kim Chiu ay nagbibigay ng buhay sa seryoso, tahimik at misteryosong personalidad ni Paolo Avellino. Bagamat makaiba ang kanilang ugali, perpekto silang nagtutuma kapag magkasama ang non-travelant to boyfriend. Transition. Maraming fans ang kinikilig dahil si Paolo na kilala sa pagiging seryoso at hindi palaimik ay nagiging lambing, nakangiti at lubos na maalaga kapag si Kim na ang kasama. Ang ganitong klaseng espesyal na pagtrato ay parang pangarap ng maraming kababaihan. Walang pilitan o scripted na kilig. Hindi tulad ng mga ibang love team na habang umaarte lamang para sa kamera, ang Kim Pao ay nagpapakita ng natural na asaran, ulitan, pag-alaga na hindi kailanman idikta ng direktor. Ang ganitong natural na koneksyon ay mahirap gayahin ng ibang artista guys, which is very true naman kasi napakahirap umaking guys kung palaging scripted ang lahat ng galawan. Be natural ba? Kaya yung mga kilig ng mga Kim Pao ways ay nakikita silang natural yung kanilang kilig. Ito na guys, pasok na tayo sa natural na kilig. Hindi tulad nun ng mga ibang love team na tila pilit ang lambingan, kitang-kita mga netizen ang natural na koneksyon at totoong proteksyon ni Paolo kay Kim Chiu gaya ng mga pagtatanggol nito sa kanya sa mga stalker. Ang ganitong klaseng green flag na trato ay kinaiingitan ng marami. Ang green flag na pag-alaga at proteksyon ni Paolo kay Kim Chiu ang pinakamalaking dahilan kung bakit marami ang mga naghahangad ng relasyon katulad ng mga kanila. Ang totoong pagmamahal or pagmamalasakit na ito sa labas ng kamera ay bihirang makita sa industriya ng showbiz, kaya naman labis itong kinaiinggitan din. Bakit mas lalong kinakainggitan ang green flag ni Paolo? Proteksyon sa tunay na buhay guys, iyan po yung madalas natin sinasabi palagi. Ang maringal na pagtanggol ni Paolo kay Kim Chiu laban sa mga stalker at buzzers ay napapatunay na hindi lamang ito pang promo ng love team. Sineseryoso niya ang kaligtasan at kapayapaan ng isip ni Kim. Respeto at lalim ng koneksyon. Hindi ginagamit ni Paolo ang kanilang ugnayan para lang sa clout o kasikatan. Ang kanyang pagigitahimik ngunit na aksyon pagdating sa pagtanggol kay Kim ay nagpapatunay na mataas na antas ng respeto, which is very true. Dahil sa kanya mga kinikilos guys ay standard and ideal partner naman ang tawag si Paolo na nagiging
bagong pamantayan o standard ang mga netizen para sa isang perfectong kapareha. Isang lalaking tahimik ngunit handang lumaban para sa babaeng mahalaga sa kanya. Yung pangatlo natin guys ay yung matatag na fandom. Kumbaga kasi fan war solid na suporta. Kilala ang Kim Pao sa pagiging delikado at mapagbigay sa kanilang mga idolo. Ang solidong suporta ng Kim Pao fandom ay nagiging ugat ng inggit ng ibang kampo dahil hindi lang sila basta-bastang, marami sila at organisado. Umagastos at may malaking puwensa sa social media at sa totoong buhay. Sa industriya ng showbiz naman guys, ang pagkakataon ng ganitong klaseng fandom ang pinakamalaking sandata ng isang artista. Bakit kinaiingitan ang mga fandom ng Kim Pao guys? Ito yung mga tanong din ng mga iba. Purchasing power kasi ang fandom guys, kakayahan gumasto. Hindi lahat sa mga like at shares malakas ang Kim Pao fans. Kilala sila sa pagbili ng mga mamahaling regalo, pagpapadala ng mga mararanyang food truck sa mga taping at pag-ubos ng mga ticket sa bawat event at pelikula ni na Kim Chiu at saka si Paolo. Organisadong pag-trend, iyan po yung mga gusto-gusto ng mga karamihan. Kayang-kaya ng mga fandom na pasikatin at panatilihing trending ang Kim Pao sa iba't ibang platform tulad ng mga X, dating Twitter at TikTok na araw-araw. Ng ganitong organic na ingay at mahirap tapatan ng mga ibang love team. Matinding proteksyon sa idolo. Kapag may mga bumabatikos at napapakalat ng peking balita kina Kim Chiu at saka si Paolo, mabilis na makakaisa ang mga fandom upang ipagtanggol sila. Kaya naman, nahihirapan ang mga bashers na buwagin ng kanilang mga imahe. Which is, hirap na hirap sila. Tunggalian ng fandoms. Sa kultura ng Pinoy showbiz guys, kapag umangat ng isang love team, madalas silang atakihin ng mga tagahanga na ibang mga artista o mga nakaraang karelasyon gaya ng mga issues sa kanilang mga ex upang mapababa ang kanilang kasikatan. Ang tanggal ng mga fandom o fans war ay isang madilim na bahagi ng kulturang Pinoy showbiz na lalong umiinit kapag may isang love team na mabilis ang pag-angat gaya ng Kim Pao. Ang pag-atake gamit ng mga issue ng mga ex ay isang taktika upang subukang buwagin ang kanilang mga momentum. Bakit sentro ng fan war ang Kim Pao ngayon? Banta sa mga ibang love team guys ito dahil sa mga sunod-sunod na blockbuster project at endorsement ng Kim Pao guys ay nakilala sila sa mga iba't ibang fandom bilang malalaking banta na posisyon at kasikatan ng kanilang sariling mga idolo sa paggamit ng mga nakaraan sa mga ex-issue. Madalas kakalkalin ang mga kritiko ang mga nakarang relasyon ni na Kim Chiu at saka si Paolo upang lumikha ng intriga. Intriga sa paghiwalay o kaya ay lagyan ng kulay ang kanilang kasalukuyang ugnayan para makuha ang kanilang kontrobersiya. Psikolohikal na taktika. Ang layunin ng pag-atake sa social media ay hindi lang para sa mga artista, kundi para sa panghinaan ng loob ang Kim Pao fandom at pihilan ang mga fans sa mga sumusuporta sa kanila. Yung usap-usapan sa tunay na buhay o real life scourges ay sekretong mga biyahe at proyekto. Ang mga espekulasyon ukol sa kanilang mga tunay na estado tulad ng mga magkasabay na pagpunta sa Paris para sa kanilang mga trabaho at training ay lalong nagbibigay buhay sa mga chismosa. Iyan po yung mga sinasabi natin ni mga marites kasi dyan. Ang magkasabay na biyahe at magkaiwalay ngunit magkaugnay na mga proyekto ay lalong napapanatili sa Kim Pao sa sentro ng atensyon.
na siya'y labis na kinaiingitan ng iba dahil sa misteryoso at organic na interes na nililikha nito sa industriya kung saan karaniwang pilito'y scripted ang mga anggulo para sa publisidad. Publisidad. Ang mga totoong buhay ng Kim-Pao ang mismo mahatak sa mga tao. Bakit nadudulot ng inggit ang kanilang mga real life score at mga biyahe, guys? Hindi kailangan ng promo kasi. Hindi nila kailangan mag-ingay o gumawa ng pilit na ingay para sa publisidad nila. Ang mga simpleng detalye ng kanilang mga biyahe tulad na papunta sa Paris ay sapat na para mag-trend ng usa sa social media. Na pangarap ng iba ang mga artista na nagpapakahirap mag-promote. Yung mga professionalismo na may kasamang suporta. Dahil dito guys ay nakikita namang marami na kaya nilang pagsabayin ang mga trabaho, training at personal na oras na walang pilitan. Ang kakayahan nilang magkasama sa ibang bansa habang ginagawa ang kanilang mga obligasyon ay nagpapakita ng mga nature or matured at seryosong ugnayan. Inggitan mula sa mga kritiko, iyan po yung pinakamasakit sa lahat. Dahil ang mga creative o hindi masyadong binubunyag na detalye ng nagiging dahilan para mabaliw sa pag-iisip ang mga buzzers at tribal na fandom dahil hindi nila mahanap ang butas o kamalian ng dalawa, guys. Ito yung mga issues din, guys, about dun sa kanyang pagpapakasan. May mga lumalabas pang himala o chismis sa internet na naghahanda na sila sa mag-label up o kaya ay magpakasal na silang nagdudulot ng inggit sa mga hindi pabor sa kanilang relasyon. Ang mga kasal chismis, guys, o espekulasyon na nagpakasal na sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ay isa sa mga pinakamalaking chismis o mitsa ng inggit mula sa kanilang mga kritiko. Ang mga ganitong balita, lehitimo man o gawa-gawa ng mga mayroon sa internet ay nagpapakita ng kanilang mga relasyon ay hindi lamang pan-television kundi siniseryoso na para sa hinaharap. Bakit nagtudulot ng inggit ng isyo ng pagpapakasal nila Kim Chiu at si Paolo? Ito, guys, ito tayo sa sakdulang kapaparan ng love team kasi yan eh. Dahil sa kulturang Pinoy ang papapakasal ang pinakamataas na tagumpay or end game ng isang love team. Kapag nababalita ang ikakasal o lihim ng kasal na ang dalawa, nakikita ito ng mga karibal na fandom bilang isang malaking pagkatalo dahil nangangahulugan itong pangmatagalan ng kanilang tambahalan. Yung pagsasara ng pinto sa mga ex. Ang mga dahilan ay issue ay tunuyang naglilibing sa pag-asa ng mga nakaraang tagahanga, fandom ng kanilang ex na nakakabalikan pa ang mga dating makarelasyon. Ito ay nagiging dahilan upang magpalaganap sila ng mga negatibong reaksyon. Yung haka-haka mula sa mga proyekto, guys. Madalas makugat ng mga chismis sa mga iksinaw mula sa kanilang mga palabas tulad ng mga pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ang labis na pagiging makatotohanan ng kanilang pagganap ay nagiging dahilan upang maniwala ang mga publiko na may seryosong paghahanda na sa totoong buhay. Katayuan sa buhay or stability, guys. Pareho ng nasa tamang edad, may mga matatag na karera at may malaking kita. Kita si Kim Chiu at saka si Paolo. Ang kanilang kakayahang mag-settle down anumang oras ay kinakainggitan ng marami dahil sa nagpapakita ito ng tagumpay o kapwa sa pag-ibig at saka pananalapi. Guys, inon po yung mga netizen to sa atin. Ay marami din po yung mga nagtire-trending sa kasalukuyan. Siyempre,
Alam naman na gawa natin ng mga issue ang mga yan, di ba? Marami dito yung gustong-gusto ng Kimpaw talaga. Pagkut sa fan culture din guys, ang mga hardcore or hardcore fans ng mga love team ay madalas na nagiging masyadong demanding at protective. Kung mapapasaya or magpapasiya si Kim o si Paulo na gumawa ng mga proyekto kasama ang iba pang mga tao sa hinarap, madalas itong nagdudulot ng ingay o pambabatikos mula sa mga taga-suporta. Ang maagang pagbalanse sa mga solo projects at natuturo sa mga fans na tanggalin ang mga kanilang idolo bilang isang individual na artista. Sa kabuuan guys, habang pinapalakpakan ang mga kritiko ng mga tagumpay ng Kimpaw ay pinapalalahanan nila si Kim na ang tunay na love, longevity o katatagal sa industriya ay nagmumula sa kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Ang pagsusuring ito sa fan culture at ang pagkahalatang conclusion ng mga kritiko ay ang pinakapuso ng issue sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ang pagod at presyo na dulot ng mga hardcore fans ay madalas na nagiging dahilan ng hidwaan, hindi lamang sa pagitan ng mga artista, kundi magiging sa kanilang mga personal na buhay. Narito mga himay na pagputong o himay na puntong ito ang mga pangkalahatang conclusion sa ating kalayaan, guys. Bago natin tapusin yung ating updates for today guys sa Kimpaw guys, shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa ating updates. Please, for more updates about sa Kimpaw, please follow us.